Makakausap po natin ngayon former Senate President Franklin Drilon. Senator Drilon, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Good evening, Pinky, and thank you for having me tonight. Maraming salamat. Senator, ano ho ang iyong naiisip, ano ho ang inyong nararamdaman o inyong pakiramdam sa mga nangyayari po hinggil dito sa impeachment? Ako po'y nalulungkot dahil ang impeachment process ay isang paraan sa ating saligang batas kung saan yung mga may pagkukulang or impeachable offenses ay pwede pong iharap at magpaliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari. At ang importante po sa akin, setting aside technicalities na magkaroon ng isang trial para po may pagkakataon na iharap sa taong bayan ang mga sinasabi ng pagkakamali ni Vice President Duterte at si VP Duterte naman may pagkakataon to rebut itong mga allegations laban sa kanya. Ang impeachment trial po ay isang tungkulin ng Senado sa ating saligang batas at hindi po maiwasan yan dahilan po nanunumpa sila lahat na sasang-ayon sa ating saligang batas at ang impeachment complaint at ang paglilitis ng impeachment complaint ay kasama po sa tungkulin ng Senado sa ating saligang batas. Sa palagay niyo ho ba may mga senador na iniiwasan itong impeachment trial? Hindi, I could not state, I do not know that for a fact, but doon po sa ating nakikita, posible. Ano po ang inyong basa dito sa pag-urong ni SP Cheese sa pagbasa po or presentation of articles of impeachment and convening of the impeachment court, gayon din yung pag-oath-taking ng mga senator judges from June 2 to June 11? At ako po'y hindi naniniwala na yan po ay dahilan sa legislative agenda sa kailangan na ipasa ng mga panukalang batas. Ito po'y tinatawag natin sa Senado at sa Kongreso na lame duck session. Ibig sabihin, yung mga panukalang batas na nakabinbin ay hindi kailangan na ipasa ngayon dahil meron namang bagong Kongreso pagdating ng last Monday of July. Kaya sa akin pong tingin ay dapat ipagpatuloy ang tungkulin po ng Senado to constitute the impeachment court at pag-usapan itong mga aligasyon sa impeachment complaint. Ngunit ako po ay also being realistic at ito po isang prosesong politikal. Opo. Kung hindi po haharap ang mga senador ay yan po ay political act that can be only remedied through a political process. Sa tingin niyo ho ba, maaari pa itong humantong sa isang constitutional crisis dahil may ilan po kasing nagsasabi na questionable kung maaaring mag-crossover o sinasabi nga nilang maitawid itong impeachment trial mula sa 19th to the 20th Congress. Is this even a question that needs to be answered? Is this even an issue that needs to be discussed, sir? Sa akin po hindi issue yan dahilan sa itong sinasabing pagtawid ng impeachment complaint doon po sa 20th Congress, yan po ay hindi problema dahilan ang impeachment court ay isang collegial body. Ang kinikilala po ay ang korte, hindi po yung mga personalities who are part of the court. Hindi po malayo ito sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, pag may nag-retire na justices, hindi ibig sabihin na dahil may bagong justice, ay hindi na po pwedeng i-decide yung mga nakabingbing kaso nung napalitan ang isang huwes. Opo. Ganun din po sa Court of Appeals. These are collegial bodies. So yung kinikilala na entity ay ang impeachment court. Hindi po yung mga senador na silang nagko-compose ng impeachment court. Kung hindi yung impeachment court mismo
at magpalit man ang miyembro sang-ayon sa ating saligang batas, sa akin po, hindi yan dahilan para mawalan ng jurisdiction ang ang impeachment trial. Senator, ang sabi po ni Senate President Cheese, not in these exact words, is that he cannot bind the 20th Congress doon po sa mga actions ng 19th Congress. And that means, in my mind, that any action can be questioned and it can come down to a vote. Yun po ang tanong eh. Maaari ho bang talagang mag-crossover? Kasi kung hindi po, yun po ang posibleng maging tanong ng kahit na sinong senador sa 20th Congress kung meron silang karapatan o kaya jurisdiction para po ipagpatuloy itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa akin, may karapatang ang bawat senador na tanungin, mayroon ba tayong jurisdiction? At yung issue na po yan, sa aking tingin ay dapat aabot sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya kung talagang pwedeng litisin sa 20th Congress ang impeachment complaint na binuo sa 19th Congress. In my personal view, there is no issue. It is not it is clear that the jurisdiction continues. Yan po, sabi nga, once jurisdiction is acquired, hindi po nawawala yan dahil sa pagbabago ng membership ng impeachment court. Pero Senator, para lang po malinaw, do you agree with the statement made by the Senate President, Cheese Escudero, that they cannot bind the 20th Congress dun sa actions ng 19th Congress on this impeachment? Tama ho, kayo po ay sang-ayon doon. Ay, sang-ayon ako dyan. Ngunit, I want to emphasize, ang binding po ay ang saligang batas. Hindi po bound, tama po yan, hindi bound ang 20th Congress sa action ng 19th Congress. Pero ang tungkulin ng 20th Congress sa ilalim ng ating saligang batas ay ganun din ang tungkulin at kapangyarihan noong nakaraang ng 19th Congress. Ulitin ko lang, the 20th Congress cannot bind the 19th Congress, but the 20th Congress is bound by the provisions of the Constitution. Follow-up, sir. Kung ganun ho ang usapin at ganun po ang inyong pakiwari at pagkaintindi dito, maaari ho ba, just a possibility, sir, that yung presentation or yung presentation of the articles of impeachment and convening the impeachment court and the oath-taking can just happen in the 20th Congress? Maaari ho ba yun? Again, Pinky, ano ang maaari? Ay, sorry? Hindi ho ba sa June 11 yung pong presentation of articles of impeachment at yung pong panunumpa ng mga senador under the 19th Congress? With that kind of argument that you were saying that the 20th Congress cannot bind the actions of the 19th Congress, maaari bang gawin na lang po ito lahat sa 20th Congress? Ay, pwede. Ngunit, ang tungkulin ng Senado sa ating saligang batas ay to forthwith try the case. So, Right. may tungkulin ang 19th Congress to immediately convene the impeachment court and try the case. Now, that it spills over to the 20th Congress, sa akin po, hindi problema yan. Ultimately, however, I must admit this must be decided by the Supreme Court. Ngunit sa aking opinion, ay patuloy ang jurisdiction ng impeachment court sa impeachment complaint dahil kahit po ito inumpisahan sa 19th Congress dahil ang tungkulin ng Senado ay patuloy at klaro po yan sa ating saligang batas. Maraming salamat po sa inyong oras, former Senate President Franklin Trilon.